playing na? O sige, punta dito. Okay, so while recording, so this is my demo teaching, and this will be my observers, Principal Norma Arroyo, and also my wife, na licensed teacher na, si Excel Grace Gamolo Arroyo. Okay, sige. So we will start with our lesson first with a game. Okay? So, nakita natin dito, meron tayong face. At ang gagawin ko ay pipili ako ng isa sa inyo to go there at the back. Tapos, lalakad dito at lalagay, drawing ang ilong. Okay? Sige. So, I'll choose one. Unang-una ay I'll ask Eric. Okay, Eric, punta dito sa dulo. Tapos Liam, pakibigay kay Eric. Okay, so sige. So from there, lakad dito at i-drawing ang ilong. Okay, make way doing. Okay, sige, ready? Go! Kahit simpleng ilong lang, kahit ganun lang. Okay, that's good. Okay, madali lang, di ba? Grade 5? Okay. Pero, ang ating challenge is paano kaya magagawa kapag walang ilaw or walang nakikita? So meron ako dito parang built-in or version ng blindfold. So ganito lang. Okay, tapos lakad, i-drawing ang ilong. Okay, I'll ask si Justin. Okay, punta sa likod. Okay, nakaano to ha? Okay, Justin. Tapos isuot ang blindfold. Tulungan natin si Justin. Okay, ready Justin? Wala kang nakikita? Okay, ready? Go! Tulungan natin si Justin. Do it. Up. Okay, Justin. Taas. Sige, kung saan mo feel mo. Go ahead. Yan, sige, drawing. 1, 2. Ayan. Sige. Buksan mo, Justin. Gano'n kalayo ka, Justin. Okay, another 2. Sige, again, alam natin, mahirap. Pero game lang naman to, wala naman prize. Okay, next, I'll ask one of the girls. Sige, si Tanya. Okay? Sige, Tanya. Yan. Ganon, i-eyeball muna, ganon. Tapos tsaka natin, okay, sige, goods na. Ganon mo para ganon ka na lang. Tapos drawing mo. Yung, kahit ilong, kahit bilog na lang, ganon na lang yung ilong. Okay, sige, bigyan natin ng eye, ng pampatakip. Okay, sige, Teacher Norma, patuloy mo na. Okay. Okay, ready? Go! Ingat. Yan. Okay. Galing ni Tanya. Okay, last one. Sige, si Adil. Okay? Pagaling ha. Sakto. Okay, sige, Adil. Tansyahin mo na. Okay, sige. Easy. Pakipasa. Tapos patakpan natin yung dapat walang nakikita Okay. Go! Huwag kang harangan. Okay? Ayun. Okay, malapit na rin. Okay. Sige, thank you very much. Now, bakit ito yung pinagawa sa inyo? Because ang ating topic, it talks about the sun. Okay? At isa sa pinaka binibigay ng sun ay ang liwanag. Kapag walang liwanag, hindi tayo nakakakita. At kapag hindi tayo nakakakita, ang hirap gumawa ng ilang mga bagay. Like paglalaro, and pagluluto, pagpunta sa school, ang hirap gawin kapag walang liwanag. Okay, because ang pinaka-topic natin sa fourth grading in science is about space. So, ang papag-aralan natin is about the sun. Okay? So, itong mga ilan na papag-aralan natin, ano ang
Okay, sa ating lesson is of course the main topic about the sun. Paano nakakatulong ang sun sa atin. And lastly, ano din yung mga dangers na kayang makaharap or ating pwedeng maranasan with the sun. Okay? Again, next naman, yung kinakailangan nating gawin at mapag-aralan. Unang-una is familiarize with the facts about the sun. Ano yung totoo about the sun. And also to reflect or mas magbigay tayo ng pasasalamat dahil ang sun ay regalo ng Diyos sa atin. Okay, what are the benefits of the sun? And also that we may be careful. Ano yung mga pwedeng dangers at ano yung pwede natin gawin, dapat natin gawin para hindi natin ma-encounter yung dangers ng sun na yan. Okay, so, unang-una, ano sa inyo ang sun or ano yung alam ninyo sa sun? Alam ko po, lahat tayo alam nyo about the sun. Okay, sige, I'll ask one of you to stand up and then to say, ano sa akin, Pastor BJ, ang sun ay ganito, or ano yung alam natin about the sun? Like especially, meron tayong mga videos na napanood last time, di ba? About the size of the sun, yung layo ng ilang mga planets. Okay, for me, Pastor, ang sun ay kulay yellow. Basta totoo na alam mo about the sun. Okay, sige, I'll ask Kian, what do you know about the sun? Very short lang, kay Tagalog. Okay, what do you know about the sun? Star po siya. Okay, the sun is a star and that is correct. Okay? So, siya ay katulad ng mga ibang stars na malalayo. Ang pagkakaiba lang, mas malapit yung sun natin. I'll ask 3 more. Sige, si Hassan. The sun can cause sunburn. Okay, the sun can cause sunburn. Okay? Or yung mag-iitim yung balat. At marami pang iba, makikita natin mamaya. I'll ask Cairo, ano sa'yo yung sun? Ano ang alam mo sa sun? Hottest or hot, mainit. Okay, that's true. Last one, siguro si AZ. Gives us light and nutrients or simply energy. Okay, that all of those are true. Okay, kasi alam naman natin even kinder pa or nursery, napapag-aralan na natin yung sun at nakikita natin yung sun. Minsan pa nga is what? Bilog, may mga tusok-tusok, minsan pa nga may mukha, minsan pa nga may shades. Okay, alam natin yung ganon. Okay, but let's continue. So, ito yung sun. Okay, ito yung kanyang, when we look at it at space, ito yung ilang mga names niya. Si Helios, si Sol, Apollo, at sa Tagalog, we know yung name na araw. But mainly we call it the sun. Okay? At ito yung 4. And I want you to write this down. 4 important things na ibinibigay ng sun. You know, marami pang iba. But ito yung main na 4. Okay? So, mamaya kasi we will have a quiz, 10-point quiz. So first, we know that the sun gives us light. Kaya nagawa-gawa natin kaninang madali. Nalagyan ng ilong to kasi nakakakita tayo. Okay? We have sun, we have light, we have heat, we have energy, and we have gravity. Okay? So ulitin ko po, yung 4 na main things, the major things, major benefits that the sun gives us is about its light, the heat, energy, and gravity. Okay? So, nasulat niyo na po ba? Don't worry. Mag-brought up ulit yan mamaya. Sige. So, well, actually, yan lang yung pinaka-kinakailangan yung isulat. Now, let's move on. Okay? Sige. Next. So, about light. Okay, so, okay na. Huwag na muna kayo magsulat. Okay? So, first is light. Alam natin, pinag-aralan natin before, that light is the fastest object in the universe. Okay? And yung light, it's the same light na ibinibigay ng ating sun. Okay? And we know that light helps us see, kaya madali natin gawin yung mga bagay-bagay kapag nakikita natin. And one thing that we should know, kahit na mabilis yung liwanag, yung light, it still takes 8 minutes. There is an 8-minute delay na from the liwanag na galing sa sun hanggang makarating sa Earth. Okay? So, ganun kalayo kasi. Ito yung layo.
148.7 million kilometers. Ang layo, di ba? So kahit na ang bilis-bilis ng sun, ang bilis-bilis ng light, it is still that, dahil sa layo, yan yung delay na makakarating. So sabi daw, naggumawa ko ng computation. So it would take us, kung merong isang bridge from the earth papunta sa araw, at tayo ay naglakad hanggang makarating sa sun, kungyari lang, di ba? It would take us 3,300 years na paglalakad bago tayo makarating sa araw, kung mayroong bridge. No? So, ganun kalayo. Okay? And because of the light, of course, hindi lang tayo nakakakita. Ito pa, because of the sun's light, we have moonlight. Okay? Kasi para salamin yung moon na hindi niya liwanag. Liwanag ng sun, tapos nire-reflect niya. Kaya maliwanag din yung ating nighttime because of the moonlight, but the moonlight mainly comes from the sun. And next is about the aurora borealis. Sino sa inyo ang alam ng aurora borealis? Okay, hindi siya nangyayari sa Pilipinas at meron tayong picture dyan. Okay, papakita. Ito yan. And ito yung interaction between sunlight and parang yung magnetic field of the Earth. At yan ay nakikita sa bandang North Pole, malapit sa North Pole. Sa Pilipinas, wala tayo dyan. Okay? So there are other benefits ng light, but mainly it's what? Para tayo makakita, at hindi lang tayo, the other 10 na mga living things na meron silang makita, as well as light for the moon, the aurora borealis, pero marami pa, but I will just end there. Okay? So first, benefit of the sun is light. Next naman, we have the benefit of heat. Okay? Alam natin, yung heat ay sometimes nakakapasok, hindi ganun kasarap minsan yung heat, pero mas maganda na yung heat kaysa malamig. No? Sabi dito, ang heat na nanggagaling sa sun, because yung layo, it is the right temperature. Don't worry, kahit hindi nyo kinakailangan kopyahin nyo yan, ang kailangan nyo lang yung mga main major points. Okay? Understand grade 5. Okay? Tayo, sabi daw, yung Earth, compared to the Sun, is we are in the Goldilocks zone. Now, sino po sa inyo kilala si Goldilocks? Okay, ilan lang. Okay? So, hindi lahat. Si Goldilocks, alam natin yan, yung binibilhan natin ng cake, di ba? But ang si Goldilocks, may kwento yan. Okay? At may connection siya sa lugar ng Earth compared to the Sun. Na yung kwento ni Goldilocks, ay merong isang babae na gold yung kanyang buhok, kaya Goldilocks. At meron siyang pinasok na bahay na hindi niya bahay. So naglalakbay lang siya sa gubat, meron siyang nakitang bahay, wala siyang tanong-tanong, walang katok-katok, pumasok siya. Pero ang totoo, ang bahay na yon ay mayroon nakatirang isang family ng mga bears. And alam natin yung bears, hindi naman yan may nagkakagawa ng bahay, pero this is just a fairy tale or a fictional story. Okay? So nung pagpasok ni Goldilocks, feeling niya bahay niya yon. Okay? Pinag-uupuan niya yung mga upuan, pinaghihigaan niya at kinain din niya yung pagkain. So meron doon 3 na bowl. Okay? Since niya alam yung kwento na ito. Okay. Hindi lahat, pero I think mga iba hindi pa nakakaalam para mapakinggan nila. So may 3 bowl, may soup doon or lugaw. Pagtikim niya sa malaki, kay Papa Bear, ang lamig. Tapos pagtikim niya kay Mama Bear, ang init, hindi niya makain. Tapos pagtikim niya kay Baby Bear, sa bowl ni Baby Bear, wow, tamang-tama lang. Hindi mainit, hindi malamig. Tapos pumunta siya sa sala. Inupuan niya yung 3 upuan. Yung unang upuan, malaki, ang tigas. Ayaw niya doon. Pagpunta niya sa medium size, inupuan niya, ang lambot naman masyado. Pero pag upo niya sa pangatlo, wow, tamang-tama lang yung size, tamang-tama lang, very comfortable. Kaso nga lang, pinaglaro-laruan niya, nasira. At next, pumunta siya sa bedroom. Hinigaan niya yung higaan ni Papa Bear, ang laki, ang tigas din ulit. Ayaw niya. Then second, higaan ni Mommy Bear,
sobra namang lambot. Okay, hindi siya makaayos na pwesto. At pangatlo, kay baby bear, right size, right din yung lambot at tigas. At nakatulog pa siya sa bahay ng iba. Then ano nangyari? Sa mga iba, anong nangyari after? Nakauwi na yung bear family. Nakita nila yung pagkain, merong kumain, naubos pa yung kay baby bear. Nakita nila yung mga upuan, nasira pa yung isa. At nung nakita nila dun sa bedroom, nakita nila gulo-gulo yung dalawang higaan at si baby bear pa umiyak dahil merong nakatulog sa kanyang higaan. Now, tatapusin na dito yung version ng story. May ibang version. Masama nangyari kay Goldilocks. Pero pagdating dun sa dulo, ang main problem dyan is kapag bahay ng iba or gamit ng iba, huwag mong pakialaman. Okay? Pero that is the story of Goldilocks. No? Pero, ano yung Goldilocks zone? Naalala niyo yung, okay lang. Hindi masyado malamig, hindi rin masyado mainit. Now, the Goldilocks zone, ayan, alam natin yung solar system, di ba? The Goldilocks zone is, ibig sabihin, hindi masyado malamig, hindi masyado mainit. Dito, kapag medyo malayo, masyado malamig. Kapag masyado naman malapit, like Venus and Mercury sa Sun, masyado naman mainit. But the Earth, nasa tamang lugar lang. So yan ang ibig sabihin ng Goldilocks zone. Okay? Sige? Others pa na benefits from the heat, the weather and the seasons. We have a sunny day, we have the stormy day, and the cloudy day. And then the season sa Pilipinas, the wet and dry season. Sa ibang bansa, the winter, spring, autumn, and summer. Okay? And that is all because of the heat from the sun. Kapag wala yung heat of the sun, hindi mangyayari yung mga seasons na yan. And lastly, don't worry, hindi natin masyado bibigyan attention yan. Paano ba umiinit yung araw? Okay, it's because of nuclear fission of the elements hydrogen and helium na makikita sa araw. Dahil dyan, nagkakaroon ng chemical reaction, and because of that chemical reaction, it produces heat energy na nakakarating outside at parang gumagana na nag-extend from the sun. Okay? So, ayan. Next, we will go sa third, which is energy. Okay? Now, this energy talks about yung nutrients, sabi kanina, and yung vitamin D, especially vitamin D. Without that, is what? Hindi nakakapag-grow ng maayos yung mga plants. At kapag hindi nag-grow yung mga plants, yung mga ilang animals, hindi nakakakain ng plants. At kapag hindi nakakakain yung ibang animals ng plants, yung mga animals na kumakain ng animals, ay hindi makakapag-grow at hindi nagamit. Okay? Ang tawag natin dyan, energy cycle. But first, vitamin D and photosynthesis. Because of that energy na binibigay ng sun, human beings are more healthier, and then plants can grow to be a source of food for other people. Pinag-aralan na I believe yan kahit grade 3, grade 4, so hindi ko na masyado aanahin yan, explain yan. Okay? Photosynthesis or yung paggawa ng plants ng sarili nilang food. Now, sino sa inyo nakakaalam nito? Touch grass. Sino sa inyo nakakaalam yan? That is an expression. Sige nga, si Alduin, ano ibig sabihin ng touch grass? Nakalimutan na. Sige, si Hasan, ang sabihin ng touch grass? Ayun. Ibig sabihin ng touch grass, maglaro ka sa labas. Kasi para hindi ka ng computer sa loob ng bahay or mag-cellphone. Pero ibig sabihin yan kasi it is an encouragement na maglaro sa labas, mapagod, mapawisan, but also para maarawan. Because merong vitamin na nanggagaling sa araw na nagproproduce sa atin ng good health. Okay? Kaya importante din yan, yung tinatawag na touch grass ka naman. Ibig sabihin, hindi yung literal nakahawak ka ng damo.
lalabas ka maglaro para maarawan ka. Okay? So, ayan. So, about the energy, pero makikita natin dito, yung benefits of vitamin D. Don't worry, no need to copy that. Basta alamin nyo, yan, good mood ka, good sleep, okay, decreases stress, lumalakas ang resistensya sa sakit, okay? Tapos, ano ito? Pampaganda ng ating, pampatibay ng ating buto. Ang daming benefits na binibigay ng sunlight, specifically vitamin D. At sabi daw ng mga doctors, a healthy amount is 15 minutes a day. 15 minutes ka magbilad sa araw, yung sufficient na yung vitamin D na kinakailangan nyo every day. Okay? So, pero paano yung pastor kapag minsan walang araw or minsan talaga bawal akong lumabas ng bahay kasi may ulan, ganyan. Meron din naman ng mga gamot or tinatawag natin na supplements para dyan. Okay? And ano din naman, yung mga ibang mga plants and meat, meron na rin vitamin D. So kapag kinakain natin yun, we will have our dosage. Ito naman, talks about the energy cycle. Okay? Energy from the sun, pupunta sa mga plants, energy ng mga plants, kakainin ng mga hayop, energy ng hayop, kakainin ng ibang hayop, tapos kapag sila ay mamatay, magiging nutrients sa ground na magiging nutrients ulit ng plants. Okay, so tawag natin dyan is the energy cycle. But saan muna nagsisimula? Sa sun. Kapag wala ang sun, wala lahat ang mga ito. Okay? Sige, naintindihan po. So balikan lang natin the benefits from the energy. And lastly pala, ayan, solar energy. Bagong invento ng tao, kuryente galing sa liwanag ng araw. Okay? So, sa bahay namin, meron kaming mga solar panel na nagpo-produce ng solar energy na nagiging electrical energy. Ano pa lang sa mga iba, I think nagiging uso na yan para less ang bayad sa Meralco. Okay? And that's the third. And the last is the fourth, gravity. Alam naman natin yung gravity, di ba? I will pick something up and it will fall down. Okay? But ang gravity na pinag-uusapan natin, it's not the gravity of the earth. Okay? It is the gravity na ine-exert ng sun sa earth. So it talks about yung pag-ikot ng earth sa sun, which we call revolution, that nagtatagal for 365 or 365 and 366 or 12 months or 1 year. Okay? So yan yung pag-ikot ng earth sa sun. Kaya ang dahilan bakit umiikot yung earth sa sun, it's because the gravity of the sun. Kaya hindi naliligaw yung earth, bigla na lang pumupunta sa iba't ibang mga direksyon. At kapag lumayo siya, lalamig siya, at kapag lumamig masyado, patay lahat ng nasa earth. It's because of the gravity of the sun, kaya hindi nakakatakas si earth sa pag-ikot. At buti na lang, kanina, ang pag-ikot natin, steady yan at nasa Goldilocks zone tayo. Hindi masyado mainit, hindi masyado malamig. Because of the sun's gravity's effect on the earth, we have the years and we have the months. Pero ang tanong, paano nangyayari yun? Paano nangyayari that the sun can cool the earth? It's because ang rules in science, the bigger the mass, it would have a strong gravity. At gaano ba kalaki yung sun? Sa videos natin last time, meron tayong napanood, di ba? Ang laki, tapos compared sa Earth. Mamaya, meron tayong picture. Okay? Sabi dito, gaano kalaki? The Earth times 333,000, ganon kalaki ang sun. So, dahil malaki, mabigat, at dahil may bigat na sobrang bigat, it can have its gravity. Okay? Pulling all members of the solar system. Ano pa ba yung nasa solar system? Sige nga, Kate, ano pa mga nasa solar system? Mga other planets. Ibig sabihin, pinihila ba sila ni Sun?
Yes, inside the solar system. Sige, nasaan? Ano pa? Yun, the asteroid belt and also the Kuiper belt. Dalawang belts na punong-puno ng asteroids. Still, affected yan ng solar system. Pero, hindi nakasama yung outside the solar system. Kasi hindi na ganun kalakas yung hila niya. Okay, so ito. This is yung size. And yung ano din, nandun yung bigat. Gano'ng kalaki yung sun? Kung ganito kalaki yung sun, ganito lang kalaki yung Jupiter. Nakikita niyo ba yung Earth? Ayan, oh. Okay, ayan. Ganyan kaliit yung Earth compared sa laki ng sun. Okay? At sabi pa nga, the sun, kapag ilalagay mo lahat ng solar system natin, ilalagay mo sa timbangan. Sabi daw, the rest of the solar system is just 2%. Ang 98% lahat yan, sun na yan. Yung bigat. Okay? Pero yung size, actually, compared to the whole solar system, maliit yung sun. Pero yung bigat, mostly, is in the sun. Okay? So, yan. And, ito naman, dahil we are in a Christian school. Diba? Christian school tayo. We read the Bible and we study the Bible. And we recognize and we teach na yan ay created by God. So makikita natin yan in Genesis chapter 1. The book of Genesis. Saan nga yung Genesis sa Bible? Okay? Sa pinaka first or pinaka start. And sa first chapter, sabi doon, ginawa ng Diyos in day number 4. Sabi, He made the greater light and merong lesser light. The lesser light is the moon para sa night time, but the greater light for the day. Also, sabi ni God, it's for signs and for the seasons. Meron tayong daytime, meron tayong nighttime, meron tayong winter, meron tayong summer. Iba pala, hindi sa ating Pilipinas. Pero meron tayong wet season and dry seasons because of the sun. And also, no? Ang maganda pa sa sun, it's God's gift na nagbibigay. Pero wala tayong kinakailangang ibigay sa sun. No? Ano pwede nating ibigay sa sun? Wala naman. Okay, bigay lang ng bigay yung sun sa atin. So it's a good gift that is just giving. And also old and permanent. Ang sun, hindi po yan napapalitan. Ang panahon ng lolo natin, yan yung same sun. Okay? Yung panahon ng lolo natin, sa panahon ni Lapu-Lapu, that's still the same sun. Okay? It's also a symbol of permanence na darating ang bukas, that will be the same sun hanggang next year, hanggang next year, that will still be the same sun. Okay? Parang permanente katulad ng araw. And siguro, isang response natin ay tayo marunong magpasalamat sa Diyos sa kanyang mga regalo. At isa na yun, isa na regalo ng Diyos sa atin, hindi lang good health, hindi lang our parents, hindi lang yung pagkain, but also the sun that gives us warmth and gives us light. Okay? So, next naman is yung negatives, the dangers. Alam natin, nagbibigay lagi ang sun ng blessing sa atin from God through the sun, but also there are some dangers. Okay? Ganda ng sinabi kanina. Alala niyo yung sinabi kanina na problem? Sunburn. Okay? Ang hapdi nun. Tapos nagpapaitim. Especially Filipino, ayaw magpaitim. Okay, so what are the dangers of the sun? Okay? Yan, heat stroke. Yan yung nahihimatay dahil sa sobrang init, dehydration, and sunburn. Okay? At meron mga namamatay dahil sa heat stroke kapag sobrang mainit. Then we have the UV rays or the ultraviolet rays. Sa sobrang yung chemicals din here can produce skin cancer and skin aging. Okay? Nakakatakot, di ba? Nakakatakot yung word, yung sakit na cancer. Di ba? So there is also a cancer that the sun can bring. Kaso nga lang, kapag sobra-sobra ka naman sa sun and you don't have enough protection. Okay? Hindi naman na paglabas ng bahay, cancer na kagad. Hindi naman. Okay, but here are some pictures about that. Anong picture po yan na na-match? Face. Okay, face. Tapos, anong pansin nyo? Magkapareho yung right and left? Okay, ang kwento ng picture na yan ay isang driver.
Okay? Bus driver yan. Alam natin yung driver seat, di ba? Nasa isang side, hindi yan nagpapalit. So ito, nasa left side yung driver seat. At lagi, naaarawan siya sa side na ito. Tapos yung isang side, walang sunlight. So laging naaarawan itong side. Lagpas-lagpas sa 15 minutes. Ano nangyari? Ano mas okay? Yung side na hindi naaarawan. Okay, hindi sobra-sobra naaarawan. So ano kaya ang effect kapag walang protection na laging naaarawan? Anong pansin nyo? Sige nga si AZ. Nagkaka-wrinkles, okay? Or ano dyan, mas lalong mabilis tumanda. So kapag lagi kayong nasa sunlight na walang protection, ano mangyayari sa balat? Medyo pumapangit siya. Okay? So one way to avoid this is what? Masarap magpa-araw pero wag sobra-sobra. At kung magpapa-araw kayo, always put what? Lotion, sunblock, sabi pa nga SPF 2,000 or 3,000 or 5,000 ba? Okay? And then ano pa? Kung wala kang pang lotion, wear a hat or use an umbrella. Okay, so kayo, bata pa kayo, ganda pa ng balat ninyo, di ba? Okay, so wag masyado magpa-araw, wag sobra-sobra. Okay, another, blindness. Of course, alam natin kapag tumititig sa araw, masisira yung ating mata. Wag kayong tumitig sa araw. Meron dating laro. Ang laro ng mga bata, patagalan tumitig sa araw. Sino ang pinakahuli siya panalo? Pero ano mangyayari? Okay, ayan. Another, bushfires and forest fires. Minsan sa sobrang init na nasusunog yung mga damo. Okay? Pero hindi naman madalas mangyari yan sa Pilipinas, I think. Okay? And lastly, solar flares. Now, what is a solar flare? I want you to listen here. This is very important, grade 5. Okay, kasi lalabas sa quiz. So, yung solar flare, it is an explosion na nangyayari sa mismong surface ng sun. At minsan, sa sobrang tindi ng explosion, it will produce waves of radiation. At yung radiation na yan ay nakakasira, especially para sa electrical equipment or electronics. Okay? Pastor, very dangerous yan na. Oo, very dangerous para sa electronics. Okay? Now, mamaya meron nakalagay dyan yung an event na nangyari years ago. Pero hindi ko masyado i-discuss. Okay? So, this is because of a solar flare. Okay? The 1859 character. Don't worry, no need to copy this. Okay? Ito, 1859. Okay, sige nga, tanungin ko si sige, Justin. 1859, is that near our time or malayo? Malayo, okay? Before pa ng lolo natin yan. Di pa buhay yung lolo natin yan. 1859, napakatagal na yan. At nung panahon na yan, wala pa masyadong electronics. But during that year, nagkaroon ng napakatinding solar flare. At yung radiation ay nakapunta ng Earth. Buti na lang, yung Earth, sa panahon na yan, ang technology pa lang natin is telephone. Okay? So, ano nangyari? Nung nangyari yung solar flare na yan, lahat, or halos lahat ng mga telephone, pati yung mga telephone lines, biglang nasira. Okay? So, ano nangyari is because nagkaroon ng explosion sa surface ng sun at yung radiation nakarating sa Earth. But don't worry naman, hindi very, bihira mangyari na tatama sa Earth. Kasi ang Earth kasi what? Gumagalaw. Pwede magkaroon ng solar flare dito, tapos yung radiation, ganyan. Tatamaan yung Earth? Hindi. Pwede rin is, ang Earth, ganito lang yung pag-ikot. Pwede rin mangyari ang solar flare sa taas. So, never, walang chance tumakas sa Earth. Pero ito, sakto. Kung saan papunta yung Earth, bigla nagkaroon ng solar flare, nasira na ng electronics. Okay? Nung panahon nun. Pero buti na lang, 1859, telepono pa lang meron. Ngayon, ano na? Marami na ba tayong electronics? Sa bahay, puno-puno ng electronics. Okay? Pero sabi daw nila, kapag mangyari daw yan ulit, kawawa lahat ng may owner ng electronics. So, we just pray na sana hindi yan mangyari in the future. Okay? Pero those are the dangers na kayang ibigay sa atin ng sun. Okay? So
So we just need to be knowledgeable of those and we need to be careful, especially yung paglalagay ng lotion or sunblock. Okay. So ngayon, counting recitation na. Pero siguro, just share something new. Okay? Sige. First, tatawag lang ako ng dalawa. Sige. I'll ask juries. Meron ka bang new? Sige kayo. Meron ka bang new na natutunan niya yung lesson? Okay, sige. Anong pinaka parang new na natutunan mo? Solar flares. Okay, solar flares. Okay, again, a solar flare is an explosion na nangyayari sa ibabaw na or sa surface na sun at siya nagpuproduce ng radiation. Pero don't worry, bihira yan tumama sa Earth. Okay, sige, take it your list. Ano yung pinaka-memorable na lang na parang narinig ninyo or pwede nyo maiulit sa inyong mga classmates? Sige, I'll ask, Alex, ano ang pinaka-memorable na last part ng lesson? Okay, to stay safe kasi dangerous din ang sun. Whether that be sa sobrang init or sa chemicals found in the UV rays. Pero don't worry naman, we have a protection from the UV rays, which is the ozone layer na nasa atmosphere ng Earth. Pero sadly, pahina ng pahina na siya ngayon. Pero yan, ang pinaka-easy to do is just to put on protective lotion. Sige, ngayon, take out your quiz notebooks, okay? And write down 1 to 10. Here are instructions. 10-point quiz. Identification and enumeration. 4 points ang enumeration sa dulo. Okay. Sige, sige. Okay, 10 points. Identification, enumeration, quiz notebook. Pero kung hindi kaya sa quiz notebook, any notebook will suffice. And bonus 1 point for cursive writing para marunong kayo. Are you ready? After na yun check. Let's begin. Number 1. What vitamin can sunlight give us? What vitamin can sunlight give us? Okay? Did we finish? Okay, next. Number 2. How long is one Earth revolution around the sun? Gaano katagal? Tatlo ang pwedeng sagot dyan. Okay? Gaano katagal ang isang ganito ng Earth sa sun? Finished? Okay, konti pa. Again, gaano katagal yung ikot ng Earth sa sun? Is it 7 days? Is it 2 hours? Okay, let's move. Number 3. What is the center or middle and the heaviest object in our solar system? Okay? Ano ang pinakamabigat, ang pinakasentro, nakalagay sa pinakagitna ng ating solar system? Okay? Next. What part of the Bible? Okay, dalawa ang pwedeng sagot dyan. What part of the Bible nakalagay when God created the sun and the universe? Okay? What part or book of the Bible can we read na nakalagay God created the sun and the universe? Nasaan din natin yan, di ba? Nasa foundation day questions. Okay, next. Number 5. What type of cancer ang binibigay ng sun? For example, ang paninigarilyo, there is lung cancer. Sa babae, meron silang tawag dito, yung ovarian cancer. Sa lalaki, prostate cancer. Iba naman ay kapag hindi safe kinakain, merong stomach cancer din. Okay? Pero sa sun, ano ang kayang ibigay na cancer ng sun? Tapos na? Okay. Number 6.
last enumeration, last identification. What do you call yung explosion sa surface ng sun na kaya mag-produce ng radiating waves? Ito, okay? Anong tawag sa explosion na yun? And lastly, 7 to 10, give the 4 main benefits or gifts na binibigay ng sun sa atin. So, 4 lang ang sagot dyan in any order. Okay? So, ano yung 4? Sabi ko, yun yung isulat ninyo. Okay? What are the 4 main benefits of or major benefits the sun gives us? Okay, computer time. Okay, sige. Ready? Di pa. Okay, sige. Give the 4 main benefits or major gifts that the sun can give. Okay, we are nearing our end. And we are done. Okay, sige. Exchange na po. Exchange with your seatmate. So don't worry, nakalagay na dito yung sagot. And the answers are here. Okay, bigay mo na kay Alex yan. Kasi give to Christine, give to Alex. Okay, so here are the answers. Number 1, vitamin D. Ito ang pwedeng mga sagot. 1 year, 365 days, or 12 months, or 366 days, pwede rin. We have the sun. We have the book of Genesis, or the beginning, or near the beginning, at the start. Anong cancer? Skin cancer. 6 is a solar flare. Then, ito, in any order, energy, heat, light, and gravity. No, that is energy. Ito lang ang pwedeng sagot. Yes? Okay. No. Heat cancer, no. Okay. Sige? So, kapag tapos na, write down the score and we will record later. One year? Okay, sige. Thank you, grade 5 for your participation para sa aking demo. And it will end here.